Yo, what's up mga katsambalera? May kaibigan tayong dumayo. I'm very sad to say. Katok yung kanyang makina. Grabe. At ito pa nga pala, yung ating mga ibang ginawa ngayong araw na ito. After 3 years, napalitan daw siya ng fuel filter mga bossing. Beat FI. Ayan, pilitan natin. At yan pa yung iba nating mga tinrabaho. Hindi na natin na-picturean yung iba, mga boss. Sapagkat ako po ay umalis. Pinasyal ko ang aking mga chikiting. Siyempre, kasama ko yung aking misis. Ayan. So, eto, binabaklas na nila Ben yung Mio Grabis. At dyan nila nakita na may tama ang black at natuyuan na po ng langis. So, ito naman mga boss, paliwanag ko lang sa inyo. Yung ginagamit kong pang remap, yung remapping tool na aking mga ginagamit. So ito po yung tinatawag na Honda Remap K-Line. No? Napakaganda po ng application na ito mga bossing. Yung remap Honda K-Line na yan. Kasi dito pwede kang mag-remap ng mga shindingen, K-hin na ECU, no? I-connect mo lang siya dito. Tapos ang isa pang maganda dito mga boss, pwede ka na rin mag-scan, no? Use as diagnostic tool na rin siya mga bossing. Ayan, makikita nyo. Scan, no? Pwede kang mag-read ng DTC, mag-clear ng mga fault code na DTC, at pwede ka rin po mag-reset ang ECU dito. Ang pinakamagandang part naman po dito ay ito, yung monitoring. Ayan, pag na-connect po yan sa motor, lalabas dyan lahat ng mga parameters. RPM, ignition timing, injector, tapos auto sensor, AFR, yan, lahat po yan nakikita dyan. No? Kaya natatawa na lang po ako sa mga nagko-comment sa aking mga post tuwing ako'y nakakapag-remap kung paano daw ako nakakapagbasa at nakakapag-declare ng AFR. Wala naman daw po akong wideband sensor. Ayan. So dito po lahat yan na monitor mga boss. Built-in naman po sa ating mga motor yung tinatawag na narrow band sensor. So nagna-narrow band lang po tayo mga bossing, no? Kasi yan po accurate din naman yan, no? Medyo may delay nga lang ng kaunti, pero ang importante dito ay mabasa mo yung AFR na tinatawag. Ayan. Lumalabas po yan dyan lahat. Graph, naka-graph, pwedeng numbers, no? Dito sa monitoring ng tool na aming ginagamit. Kasi good as diagnostic tool din po ito mga bossing. Pwede rin siyang actually lahat nababasa na dito. Pero hindi ko po ito ginagamit na pang remap. Ginagamit ko lang po ito pang monitor talaga. Kasi mas gusto ko po yung isang application, no, nakasama sa aking ginagamit na pang remapping. Mamaya po, papakita ko yan sa inyo. Kaya sa mga nagsasabi, nang nagko-comment palagi, hindi ko alam kung binabash nyo ako, no? Pinagtatawanan ako. So okay lang po yun. Kasi alam ko namang hindi nyo ito naiintindihan. Hindi nyo nga alam siguro kung ano yung storage, kung ano yung lean, kung ano yung reach na AFR reading, no? Ang importante, marunong tayo magbasa ng AFR. Kahit nagna-narrow band lang tayo mga boss. Ayan. So ayan mga boss, no? Halos kumpleto. K-hin, shindingen, no? Pwede mag-reset, pwede mag-read na lahat ng parameters through monitoring. Napakaganda po nito. Sana magkaroon din ng Yamaha ng ganito, no? Through K-line na lang yung remapping, flashing ng ECU. Ito naman po tinatawag na Tuner Pro, no? Dito po kami nag-e-edit, no, ng mapping. Napakarami po niyan. Yan, gagaya niyan. Ang map na yan, fuel cold, fuel warm, no? Napakarami po niyan. Sobrang dami niyan. Ignition, yan, limiter 1 to 5. Sobrang dami po niyan ine-edit namin na yan, no? Yung ating target AFR, yan, nandyan din po yan. Dito po lahat yan, AFR correction, target
idle RPM, ayan, nandiyan dyan po lahat yan. Ine-edit po namin yan. Okay lang naman po yan kahit makita po ng customer yan kung paano namin ginagawa. Wala naman pong problema yan. Hindi po natin yan pinagdadamot. Ayan, pwede rin po natin yan i-edit through graph. Pwede namang through numbers, no? By input. Kaya sa mga nagsasabi po na copy-paste, bahala po kayo sa buhay nyo. Basta ang mahalaga po, alam namin kung ano yung ginagawa namin. Kasi hindi po namin ito i-market kung hindi namin ito naiintindihan. Yun po, yung napaka-importante. No? Siyempre, yung horsepower at torque, hindi po natin namomonitor yan sapagkat wala po tayong tinatawag na dyno. No? Pero soon, magkakaroon po tayo niyan. Ilalapag po natin yung dyno na yan. Pero sa ngayon, remapping muna. Ipon-ipon muna ng budget at napakadugo po magkaroon ng dyno. Sobrang mahal, as in, grabe ang mahal. Pero magkakaroon po tayo niyan. Ilalapag natin yan dito sa shop. So pakita ko naman po sa inyo yung tinatawag na Honda ECU flashing. So ito po mga boss, yung Honda ECU flasher, ito po yung ginagamit ko na pang-flash sa mga ECU na ating mga nire-remap, no? Pagkatapos nating gawin yung mapping para sa motor, ito po yung gagamitin nating pang-flash. Ganyan po ang itsura niyan mga boss. Pag kinunik mo yan sa motor, lahat yan magkakaroon ng parameters. Makukuha mo rin dyan yung code ng ECU na i-remap mo, no? Pwede kang maglagay dyan, right? Recovery, no? Tapos so open mo yung bin file. Ayan, pwede mo na siyang i-flash, no? Sa mga magpaparemap po, punta lang po kayo sa shop mga boss. PM nyo lang po ako para hindi masayang yung oras nyo, kasi minsan may mga pinupuntahan po ako, may mga ginagawa rin po ako, may mga inaasikaso. So yun lang po mga boss, sana po naunawaan ng iba at mas maunawaan. Pakita ko na lang din sa inyo ito, yung aming tinatawag na XDR Pro. Ayan, dito may monitoring din po ito, live monitoring, no? Na mas magandang tingnan, parang may dyno. Ayan, ginagamit ko rin po yan mga bossing. So yun lang, ride safe po mga boss, and God bless po sa lahat. Punta lang po kayo sa shop, PM lang. Salamat po sa lahat ng mga naniniwala at nagtitiwala sa araw-araw.